Oh, may sound effect uli, di ba? Yan, ito, gift natin kay client. Wala doon sa kontrata, pero dahil gusto ng mga angels na karirin yung project. Wow! Ganda pala talaga. Ganda. Nice. So, welcome to the master. Mama and Black Mama is back and welcome back to my channel! Kamusta po kayo? Ayan, as promised, meron naman po kaming ginawang condo unit na i-share po sa inyo. So, ito ay isang 2-bedroom na unit. Tapos, hindi rin po namin ginalaw yung restroom. Finlaugh up lang po namin kasi hindi na po nila pinapalitan yung mga tiles. So, we had to work with what we have. Tapos, yung kitchen po nila, originally, yung turnover kitchen siya. Ginawa natin siyang white. So, we had to change all the doors. Tapos, yung nirelaminate natin siya. So, again, turnover unit siya. So, bare po siya. Kaya, we started from scratch. And, eto na po yung before niya para makita nyo bago natin siya inayos. Ayan. So, di ba talagang turnover unit po siya. Actually, relatively spacious po yung yung kanilang unit. Pero, nagmukha pa siyang mas malaki nung inayos natin. Di ba? Yun talaga yung magic pag halimbawang saktong-sakto yung mga nilalagay mo mga pieces of furniture dun sa measurement mo nung space, di ba? So, ang peg natin for the design is modern colonial kasi nagustuhan nila yung may wall cornice na naka-frame dun sa ilang parts ng wall. At dun umikot yung ating design concept, no? Dun sa requirement nila na yun. Ang gusto nila is dominantly white with gray, tapos ang accent color natin is gold. Yan. So, eto na po siya. Sabay-sabay natin pasukin. So, eto na po siya. Yay! Welcome! Oh, di ba? So, i-discuss muna natin mula sa pagpasok. Yan. So, ayan na nga po. Ito na po yung kanilang condo unit. As you can see, dominantly white po tayo. So, pagpasok po ng door, kasi to my right, start na nung kanilang kitchen area. So, instead of curtain, naglagay po tayo ng wooden blinds. Yan. So, para pasok tayo dun sa theme natin na na modern colonial, British colonial, yan. So, pagpasok, originally yung plant, gusto ko sanang ilagay doon sa area na yon. Kaso nga lang, nung nilagay ko siya dito, sabi ko, ay maganda siya dyan, bongga. So, para merong texture, meron design, pagpasok mo pa lang. So, nandito, meron na tayo ditong plant. Yan. So, dito po yung dining area natin, okay? So, itong French window type na mirror, request siya ni client. So, since yung space natin, ayaw ko masyadong lumaki yung dining area dahil nga may hinahabol ako dito, mamaya, i-check ko kayo sa inyo. Ang ginawa natin, nagpa-customize tayo ng seat dito na naka-fix dito sa wall side para hindi siya malaki yung kinakain na space for the dining table. Kasi kung chairs din yung lalagay ko dyan, kailangan ko pang umusog dito dahil kailangan ko ng space dun sa likod. So, para to do away with that, finix ko na lang yung ating seating dito. O, di ba? Ang ganda. So, custom-made po yan. Sinukat po natin siya talaga for this area. Tapos, yung kanilang table, 4-seater na dining table. So, naglagay din tayo dito ng individual chairs with gold accent para tumere na dun sa ating chandelier na gold. Di ba? Itong kanilang dining table, may magic din po to kasi na-extend din. Pwede siyang maging 6 to 8 seater. Oh, di ba? Ang bongga. Both sides po yan. So, kung halimbawa kailangan din ng more people to eat, pwede pong i-atras siya ng konti para maka-accommodate. Kasi meron naman po silang additional seating doon na ottoman na pwede nilang ilagay dito para maging 6-seater to maximum 8. Di ba? Siyempre, ganun pagbarkada or pamilya,
carry na magsiksikan, di ba? Basta magkasya. Yan. So, yung ating pong chandelier is nakamatch dun sa sala. Mamaya makikita po ninyo. Anyway, naglagay po tayo dito ng microwave at saka ng refrigerator. Medyo malaki po kasi yung space nila for ref, kaya malaking ref po yung nabigay natin sa kanila. Tapos eto na po yung kung makita ninyo, yung kitchen nila. All white na siya! Yay! Diba? So ito yung turnover kitchen. Pinalitan lang talaga natin yung color. Pinalitan namin yung mga doors at saka yung nirelaminate namin yung mga carcass na kita. Tapos kinover na rin natin yung iba kasi dati open to eh. So nilagyan na rin natin siya ng carcass para dun sa range hood. O, di ba? May ilaw yung range hood. Oh, may sound effect uli, di ba? So, eto naman po, yung gas range, okay? Yung electric range with oven, ayan. Electric range with oven. Ito, request din po to ni client. Requirement niya po yan. Na gusto niya po na ganitong klaseng cooktop at saka oven yung kanyang nasa kitchen. Yan. So, as you can see, we kept the space open. Maluwag pa rin po siya, di ba? So, na-achieve naman natin na hindi sumikap yung area niya. Pero, kung makikita nyo, di ba, kahit na dominantly white siya, may texture. Kasi, because of the blinds, tapos yung ating pong white cabinets, 'di ba? Tapos yung table, we kept it white also kasi nga ang mixed color natin is gray, okay? So this is their kitchen and dining area. So, dito naman tayo ngayon sa kanilang living area. Yan. To separate yung kanilang dining at saka yung living area, I opted na maglagay ng konting division, okay? Para lang may demarcation line ako, separating the two areas. Naglagay tayo dito ng strip divider. So, metal po ito. Yan. Metal po yan. Tapos, we painted also na white para malinis lang, 'di ba? Tapos, gray yung sofa nila. So, it's a darker shade than their dining para lang din medyo ma-separate natin yung kulay visually. This is a two-seater sofa. Nakasya naman yung 3. Okay? So, ang gusto ko sa kanya is pwede mo rin siya, halimbawa kung may party kayo, marami kayong bisita, pwede mong iikot itong sofa doon, isandal doon sa wall. So, isang maging pahaba na siya na party area. O, di ba? Ang bongga. So, naglagay lang tayo dito ng painting na may touch of black and gold and gray, of course, kasi yun naman yung majority color dito. Black yung ating TV, 55 inches. Naglagay tayo dito ng console. So, naglagay tayo dito ng rug. Naglagay din tayo dito ng maliit na center table para lang may papatungan sila ng food or drinks. Tapos, meron ding storage itong kanilang console table. Yan. Tapos, ito na yung kanilang TV. Tapos, para lang din may additional seating ako, since may space pa ako, naglagay din tayo dito ng ottoman para may additional 2 seating. Tapos meron din yung storage. Oh, magic! So, gray and gold din yung color ng ating ottoman. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, dahil nga open area tayo, yung light fixture ko doon, usually, as much as possible, para hindi iba-iba, ginagawa ko magka-match. Pero for this instance, ang ginawa ko, identical siya. Kasi nga dahil yung open area natin is kita mo agad from the dining itong living area. So I opted dun sa design natin na gawin siyang the same. So parang-pareho sila, kaya hindi nag-chop suey, kumbaga, sa mata na iba-iba yung nakikita natin. So para medyo nag-sync siya dun sa, at saka di ba nga ang concept natin is pwede itong isang maging party area, itong isang buong area na to pag inikot tong sofa na to. So, it makes sense na pareho yung kanilang ilaw. Yay! I love it. Ang hirap niyang hanapin. Pero, yan din kasi yung isang like ni client na medyo ganyang design yung peg ng kanyang light fixture. Kaya talagang kinarit namin hanapin. Nako, talaga ang hirap. Yan yung isa sa pinakahuli kong nabili dahil talagang wala kaming makita. Okay? So anyway, ayan na po yung kanilang living, dining, at saka kitchen. Okay? Tapos, yung bathroom, hindi po natin siya pinalitan ng tiles. Pero, finluff up din po natin siya. So, ito po yung kanilang bathroom. Okay?
Yay! Welcome to the bathroom. O, di ba ang bongga ng bathroom? Ang bongga nung kanyang nung kanyang artwork. O, di ba? O, yan. So, ang ginawa natin dito, ito po kung maalala niyo, ito yung itsura ng bathroom. So, ito pa rin po yung turnover sink niya at toilet bowl. Hindi na po natin pinalitan kasi nga hindi na po nagpa-renovate ng bathroom si client. So, pinaganda na lang po natin siya. So, ang ginawa natin, nilagyan ko siya ng malaking mirror from wall to wall para mas lumaking space kasi nagdo-double. Naglagay tayo dito ng cabinet, ng overhead cabinet na merong cove light para may ilaw, 'di ba? Kasi nga bawal din lagay ng kuryente dito sa wall. So, ginawa natin ng paraan na magkaroon tayo ng ilaw pero kukuha ng source sa ceiling dito sa taas. So, we changed yung mga hardware nitong area na to gold kasi gusto talaga ni client na gold yung accent dito. So, naglagay lang din tayo dito ng shower enclosure tsaka ng heater dun sa area na yon para, syempre, pag gusto mo mag-hot bath, di ba? So, yan po yung ating bathroom. Yay! Saya, happy. I'm so happy. Ang cute ng painting. Nakita natin yan. Sabi ko, ay, parang gusto ko yung ilagay sa banyo. Kahit na medyo malaki siya, nag-add siya ng drama doon sa bathroom, di ba? So, sa tabi ng bathroom nila, yung kanilang laundry area. So, ito, meron sila ditong laundry area. Yan. So, nilagyan natin ng open shelves at saka ng light. At saka, kasyang-kasya lang yung kanilang washing machine. So, wash and dry na rin yung washing machine na yan. Yan. So, eto, nandito kasi yung breaker. So, para matakpan ko siya, nilagyan ko siya ng painting. Yan. So, na leaves, dahil meron naman akong plants doon. So, nag-tear na naman siya doon sa ating design. Yan. So, gaya na sinabi ko kanina, this is a 2-bedroom unit. So, merong isang maliit na room, tsaka may master. So, punta muna natin yung small room. Small room! Laging ganun yung mga usually, isang small, isang big. So, ito yung small room, room number 1. Yay! Okay, welcome! Yan. So, ito yung kanilang first room. Kasya lang po kasi dito, single na bed. So, approve naman si client kasi much as we wanted na merong pull-out, tatama na kasi sa door. So, single lang na bed talaga yung nalagay natin for them. Tapos, naglagay tayo dito ng cabinet. Yan, may cabinet sila dito. Bongga. O, yan o. Diba? May cabinet sila dyan. So, this is a built-in cabinet. Modular cabinet siya. Yan. Na may mga drawers. Yan, may mga drawers din po. Tapos, kung mapapansin nyo, actually ako, nabababaan ako sa kanya. Pero wala po tayong magagawa. Kasi bawat condominium talaga, iba-iba yung requirements. Pero in general kasi talaga, pag meron po kayong sprinkler, usually po, 2 feet below that yung ilalagay mo na cabinet. Kasi nga, pag nag-sprinkle yan, kailangan ma-preserve yung purpose niya na mapatay yung apoy. So, dahil hanggang dito lang yung cabinet height na kaya nating mabigay sa kanila, naglagay tayo dito ng mga baskets, mga baskets na pwede nilang additional storage or pwede nilang patungan ng ibang gamit nila like luggages, di ba? Basta kailangan hindi lang po masyadong matakpan yung ating sprinkler. So, naglagay din tayo dito ng abstract na painting na yung color tone niya nagmamatch dito sa ating bed frame. Tapos, in lieu of a lampshade, I opted for a pendant lamp. Yan. So, yung ating lamp, nakita niyo, medyo nagmimimic siya dun sa ating fluted panel, di ba? Tapos, to keep up with the pattern, instead na mag-curtain, at saka din kasi medyo malaki yung space na kinakain pag nagka-curtain tayo eh. So, ang ginawa natin, naglagay din tayo dito ng wooden na blinds, diba? Tapos yung ating aircon, dahil malaki din yung butas ng aircon, so fin-frame natin siya, naglagay tayo ng framing para medyo aesthetic naman, hindi kitang-kita yung butas ng aircon. Okay? So, ayan. Tapos, nag-pin lights lang din tayo dito. Lahat po ng ating mga lights sa buong unit ay tricolor para pag gusto nilang iba yung mood, 'di ba? Ayan, yellow. Oh, gusto ba lang cozy yung feel, 'di ba? So, yan. Tapos naglagay din tayo dito ng side table. Na saktong-sakto lang yung space niya para hindi tatamaan pag nag-open yung door ng cabinet. Yeah. So, this is their room
Number one. So, punta na tayo dun sa master na medyo challenge din po talaga kasi talagang kineren natin mabigay yung gusto ni client. Awa naman po ni Lord na career naman natin siya. So, we're happy to present to you the master bedroom. So, katabi ng maliit na room, ito naman yung master bedroom. So, welcome to the master. Yan. Yay! Oh, ang bongga, di ba? Lahat ng mga doors natin may stopper din kaya hindi tayo natatakot na babangga siya sa wall. Anyway, welcome to the master bedroom. Yan. So originally, and most of the time naman din talaga, because of space limitation, ang nabibigay namin talaga sa client ay double bed, 54 by 75. Kasi kasya naman talaga pang dalawahan. Pero originally din, 54 by 75 yung nasa plan namin dito. Pero sinagad ko na siya sa 60 kasi nga meron namang space. So, buksan lang natin yung light. Yan. Okay. So, marami rin tayong ginawa dito sa kwartong to. Number 1. Okay. So, yung glass door, pinagpalit natin. Kasi nga, yung glass door originally, dito nag-o-open. Naglagay tayo dito ng cabinet kasi, nung una, pinapapili ko lang si client. Anong gusto niyo po? Cabinet o TV? Sabi niya, both. So, ginawa natin ng paraan. Naglagay tayo dito ng TV within the cabinet. So, nagkaroon tayo dito ng parang desk area. Nag-overhead tayo dito para mapasok natin yung 40-inch na TV. Tapos, meron siya dito maliit na closet. Yan. Meron siya maliit dito na closet na pagkasya natin. Ang galing talaga. Hindi ko alam paano namin na pagkasya. Na meron pa rin tayong space dito na madadaanan. Diba? So, lahat ng mga walls niya dito, pag ikot natin dito, makita nyo, meron dyang mga wall cornice, okay? So, we kept the room gray, super light gray, kasi yun yung gusto ni client na color. So, we kept it na gray and white with a touch of gold. So, kung makita niyo yung painting natin doon, meron siyang isang gold, di ba? Buti na lang meron ako nakita na ganyan. Tapos itong bed din natin, may magic din, di ba? So, this is a queen size bed in gray color. Tapos, meron din po siyang storage dito sa ilalim. Yay! So yan, yung buong yan, storage man lang. Pwede man lang taguan siya ng mga stuff, di ba? Yan, so hydraulic po siya. Pag binaba niyo ng ganyan, kusya na siya bumababa, di ba? Bongga! Tapos, yung lampshade natin at saka yung side table, I kept it white kasi nga, ayoko na masyadong marami nangyayari. Tsaka, di ba, the simpler the better, mas sophisticated po yung, yung dating pag mas simple yung mga nilagay natin sa, na items dun sa ating area. Okay? So, tas naglagay din tayo dito ng, ng light fixture na white din po yung color niyan. Naka-warm light lang po kaya ngayon nag-yellow, diba? Siyempre, yung mga kurtina natin, courtesy of Cleto. Yan. So, nandito po yung aircon. Pag gagamitin nila, pwede nilang hawiin lang siya. Yan. Okay? So, naka-frame din yung ating aircon. So, paglalabas naman tayo dito sa veranda, yan, ito, gift natin kay client, wala ito sa kontrata, pero dahil gusto ng mga angels na, na karirin yung project, naglagay na rin tayo dito ng grass, okay, ng faux grass dito sa labas, yan, at saka ng seating. So, like ko po talaga itong na to kasi all-weather siya. Yung ba namin nakikita, metal or wood, syempre pag umuulan, di ba, yung wear and tear niya. So, ito yung pinili pa rin natin na coffee table dito sa labas ng kanilang area. So, ayan, ito na yung kanilang master bedroom. Nabigay naman natin yung mga wish ni client para dito sa kanyang bedroom. Yay! Sobrang ganda, ma'am. Kasi nung binisit namin ito nung 13. madumi pa. Medyo madumi, tas hindi pa namin Oo nga. Yung ganda. Pag sosyal, pag mayaman. Ang ganda mo. Pwede na talagang
uminom dito, City View. Ayan! So, sana po nagustuhan po niyo itong aming bagong project na shinare po sa inyo. At kung kailangan niyo po ng makakatuwang niyo para sa pagbuo naman po ng inyong sariling condo unit or bahay or office or kahit ano pong gusto niyo po ipaayos, nandito po ang La Vida Creatives ni Mama Loy at ng akin po mga angels. I-visit niyo lang po yung aming social media accounts at saka po pwede niyo po kami ma-email sa lavidacreatives19@gmail.com or mamaloydecor@gmail.com. Yan! Sana po yung inyo naman pong space ang susunod nating gagawin. Yee! And syempre, bago tayo magtapos, nais po natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center. Naku, pasensya na po kayo kung hindi ako masyado naka-makeup ngayon. Dahil nga nagpa-PRP with exosome ako kahapon. Oh, di ba ang bongga? Part po kasi yan nung Scar Revision Program na ginagawa ngayon sa akin ng Envy. Kaya maraming salamat sa Envy. Nandiyan po sila sa Mother Ignacia, sa ground floor po ng Grandia Place. Tapat lang po yan ng ABS-CBN. Thank you, Angelo Dominguez and Dr. Rhea Trinidad. Yan, aming po mga bossing sa Envy Skin. Ay, batiin ko rin si Attorney Reggie Tonggol. Yes, Attorney. Hello po. And of course, para naman po sa aking gorgeous na ngiti, yan, nandiyan naman po si Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Nandiyan naman po sila sa E. Rodriguez sa tapat lang po ng Christ the King Church. Yan. Thank you, Doc JC and Miss Ara. At nandiyan na din lang kayo sa E-Rod. Ay, nako, mag-member na po kayo sa Anytime Fitness Hemady Square. Yan. Diyan po tayo nag-exercise kasi 24 hours po open yan. So, pwede tayo mag-exercise anytime. At saka, batiin ko sila, happy 10th anniversary! Wow! 10 years lang Hemady Square branch. Congratulations and more power and many more years to come. Maraming salamat po sa pagmamahal at pag-aalaga. Diba? Miss Ivy, Coach Mark, thank you! At syempre for our eyewear, yan. Nandiyan naman po ang Ideal Vision with almost 200 branches nationwide. Thank you very much, Dr. Jessica D. Marami po sila mga brands ng frame at saka may mga sunglasses din po na mga luxury brands. Ay, ang bongga po. Bisitahin niyo po ang Ideal Vision. Nail Cocktails for our nail care and of course, Miss Bambi Fuentes for my hair. Naku, ayan, hindi pa rin po ako nakakapunta pero kailangan na pumunta bago pumunta ng Dubai. Kailangan po natin magpa-hair color. So, pupuntahan po natin ang salon ni Miss Bambi Fuentes. Nandiyan lang po yan sa Timog Corner Scout Ibardalaza. Naku, kung kailangan naman po magpa-test para malaman po yung state of health, nandiyan naman po ang Kairos Health Medical Group. Meron po silang branch sa Pasig, sa Binondo at saka sa Malate. Yan, bisitahin niyo po ang Kairos Health Medical Group. Kung kayo naman po ay nurse na NCLEX passer, naku, at gusto niyo po magtrabaho sa New York, mag-apply na po kayo sa White House Cares. Yan, dahil sila po tumatanggap po ng mga applicants na mga NCLEX passer to work as nurses doon po sa New York. So, bisitahin niyo po yung kanilang social media accounts. At syempre lang, sasagutin po kayo agad ng owner, si Miss Rose Santos. Thank you so much, Tita Rose, for everything. I love you so much. And see you soon. Wow, see you soon sa New York, di ba? See you soon, Miss Rose. And syempre, kung kayo naman po ay teacher, ayan naman po, dyan naman po kayo sa RCC Staffing Solutions USA. Kung gusto niyo po magtrabaho anywhere in the US kasi hiring din po sila. So mag-apply lang po kayo. So yung dalawang businesses na yan sa United States po, legit po yan. Talagang mabavouch po namin ni Nay Oji Diaz na hindi po yung mga budol yung mga binanggit natin na yan, ang RCC Staffing Solutions at saka ang White House Cares. At kung magbabakasyon naman po kayo, syempre nandyan po ang Valley of the North, Highland Valley Resort sa Pantabangan, Nueva Ecija, kung nasan po matatagpuan ang pinakamalaking water park sa Norte. Naku, ang dami nilang promos and discounts. Kaya i-visit nyo na po yung kanilang social media accounts. At kung kayo naman po ay magsisebu, naku, at gusto niyo po ng kakaiba, bongga, serene, at saka talagang napakaganda po nung interiors nung kanilang mga villas. Diyan po yan sa Acropora Beach Resort sa Medellin, Cebu. Mga 3 hours drive lang po yan from the airport. Kaya makakapag-relax po kayo, makakapag-muni-muni, makakapag-bonding, talagang makakapag-create po kayo ng mga happy core memories with your loved ones. Diyan lang po yan sa Acropora Beach Resort. Ayun! So, sana po, kung di pa po kayo subscriber ng OGD Showbiz Update, panoorin niyo po kami at saka mag-subscribe na rin po kayo. Kasi every other day po, nag-upload po kami ng bagong episode. So, para sa good vibes ng Showbiz Balita, OGD Showbiz Update, at syempre yung
Audrey Diaz vlog ni Nay Audrey, ang Audrey Diaz Inspires, para naman po sa mga interview niya with mga celebrities. At dito rin po, sana naman po mag-like, subscribe, and share nyo na rin po ito pong ating channel, ang Mama Loa YouTube channel, para rin po sa mga good vibes na mga kaganapan. At lalo na yung mga friends po natin abroad na nawawala yung homesickness pag napapanood po yung aming mga channels. Maraming salamat po sa suporta. Sana po ay yumabong pa ang ating pong mga subscribers para marami pa po tayong mapasaya. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope you like our new makeover. At sana po at kung may kakilala po kayo or kayo mismo kailangan niyo po ng makeover sa inyong spaces, huwag po kayo mag-atubiling mag-email po sa amin. Okay? Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo hanggang sa muli. Bye!